style as a fur parent? Syempre, hindi yan yung una yung inisip. Yeah. 'Di ba na parang aalagaan nyo ba? Or ito ba yung na-feel nyo na, hindi, gusto ko talaga magka-pet. Gusto ko talaga magka-baby kagaya ni Chloe at ni Brave. So, simulan mo natin kay Raven. Ako po kasi actually nag-start po yung nag-a-adapt po kasi ako ng mga stray dogs. So, since elementary pa lang ako, talagang ayun na po, parang namulat na ako na sa mga kahayupan talaga sa buhay. Kasi, Kahayup. like mga animals. Don't take that down. Yan, nakakauna natin ngayon. So, ayun po, kasi yung side po ng parents ko po, talagang mahilig na po sila sa mga manok, sa Into pets mga, na talaga opo, sila. talagang may mga aso na kami. Na Kaya, nangingitlog. opo, ay na nagiging ulam na rin namin actually. Kaya habang lumalaki po ako, ayan, nakakakita po kasi ako ng mga aso, mga pusang nasasagasaan. Kaya sabi ko, parang pinangako ko sa sarili ko na once na na po ako nagka-work, parang tutulong ako sa kanila. Wow, ang Wow. noble nun ha. Kasi parang paminsan yung iba, pag nakita nila na, ay, may nasagasaan, parang for a moment ka lang parang, ang sad. Tapos move on na sila with their life. Pero ginawa mo siyang devotion, like a Tsaka ang commitment cool of kasi sorts. naging part ng advocacy niya na tumulong sa mga Correct, stray animals. Actually, si Brave, no, is a rescue dog. Is a rescue dog. Oh, yan. So, mamaya malalaman natin more on Brave and the fur daddy. Fur daddy. Fur daddy, yes. Ikaw naman, kamusta naman si Brave nung dumating siya sa inyo? Anong nagbagong lifestyle sa'yo? Ako po kasi nung dumating siya, kung nakikita niyo po ngayon, sobrang ganda niya na. Pero nung una talaga, butot balat siya, wala siyang balahibo. So yung nagbago sa buhay ko, kailangan, siya nga nakita kong, kaya nga Brave po yung pangalan niya. Ayun yung binigay niya rin sa akin maging matapang kahit anong hamon ng buhay. Babe. Ang sobrang energetic niya kanina. Sinadambahan niya ako. Ganun na siya kalakas. From butot balat. Baliktad Kaya sila ni sa- Chloe. Kaya sa mga abandon sa kanya, sino kayo ngayon? Huyo kayo. Ito yung sinayang nyo. Ito yung sinayang nyo, guys. Super healthy siya. Brave. Oo. Tulog na si Brave. Brave, okay ka pa dyan? Pagod. Pagod na siya. Energetic siya kanina eh. So, ako muna, meron akong parang question din for you guys when it comes to being a fur parent. What do you think is na parang pinaka-priority ng isang fur parent when it comes to yung fur babies nila? Is it well-being? Is it, yung mga needs nila? Ano yung pinaka-bulta ng Health. gastusin nyo? Kamusta naman po si Brave? Sa akin po, kagaya rin po ng sagot niya yung health po. Kasi kahit marami kang masasarap na pagkain, dyan marami silang toys. Kung hindi naman sila healthy, hindi rin nila ma-appreciate yun. Yeah. And kasi nga po, di ba ako rescuer po, Yeah. talagang mga dying po yung mga kinukuha ko. Like, nasagasaan, putol yung paa. Kaya mas nag-aalat ako ng budget sa pagpapabet. Tsaka kudos sa kanila kasi sobrang mahal kayang magpa-vet. Sobra. Oo. Diba ang mahal kasi king of maintenance and and lifestyle ng mga pets natin. Paano nyo hinahandle yung mga judgmental na tao na parang tinitignan kayo as bakit kayo nag-aalaga niyan? Parang sinusukat yung budget ninyo diyan, 'di ba? Kasi syempre sobrang mahal ng maintenance nila. Ikaw muna, Raven. Sa akin po, nung una naapektuhan ako, pero nung naging content creator po ako, parang sinasala ko na yung mga positive sa negative kasi hindi ko na pinahayaan pumasok yung negative sa buhay ko. Mas gusto kong positive vibes na lang kasi nagsasave ako ng mga animals eh. So mas maganda and mas napapabilis kapag nasa positive side ka. Correct. Tsaka parang mas magaan din. Nafe-feel din yun ng pets, Yes. di ba? Yeah. Na pag parang the vibes are off. Medyo magagalit na sila sa'yo. At least ganon. he knows how to filter, 'di ba? Correct. Ikaw naman. Guys, when it comes to your biggest challenges din naman as fur parents, what was one thing na na-foresee nyo magiging problem or may naging malaking challenge na ba kayo with your current fur babies? Yung akin po yung pinaka-biggest challenge, yung kapag iniiwan na nila tayo. Kasi syempre, na po yun eh. Parang iba na yung impact nun, lalo na kapag nasanay ka nang nandiyan, tapos biglang mawawala. Parang iba po yung impact. Ayun yung isa sa pinaka-masakit na mangyayari as a fur parent po. Lalo na pag iniwan nasanay ka, no, kapag sa lifestyle mo, tapos parang isang saglit, yung unang pagising mo, sila yung unang babati sa'yo, tapos kapag nawala, makikita mo yung mga kainan nila, yung mga gamit nila, pero sila yung wala. totoo. Same din. Sa tingin ninyo, ano yung positive and negative ng pag-aalaga ng mga pets? Ikaw muna, Raven. Yung positive po, mas magiging responsible ka. Kasi syempre, kapag may alaga ka, kailangan mo ng pera para masustain. Totoo. So, talagang magiging masipag ka, lahat ng pagkakakitaan, talagang gagawin mo. Kasi sa hindi po nakakaalam, ang pag-aalaga po ng aso, mas mahal pa siya actually sa tao. Totoo. Kasi pag nagpapa-hospital po ako, isang aso lang 70 to 80,000.
Mahal, ang Di mahal, ba? guys. Tapos ako na-injury ako, yung nilagyan ako ng bakal, mas, alam mo yung mas mura. Tapos ang negative naman, ayun po yung, ako kasi, di ba, as rescuer, kapag napagaling ko na sila, tapos darating sa time na pinapa-adapt ko na din. Kasi syempre, ayoko maging selfish na kung alam ko namang mas mapapabuti yung buhay nila doon. Oo, totoo. Binibigay ko rin sila. Tsaka para hindi rin maging crowded. Kasi ang dami na, no? 100 na yung Opo. pets mo. Ayoko rin Grabe dumating yan. sa point na, may tumutulong, pero ayoko sa kanilang ibigay yung responsibility. Kasi una, ako yung may gusto nun. Kaya Yeah. ako yung gumagawa ng way kung paano masusustain lahat ng needs ng mga rescue. So, paano ka pumipili ng mga future parent nila? Actually po ako kasi, sa social media ko po, karamihan naman, parang 90% is mga dog and cat lovers na hindi ako nahihirapan. Ang pinipili ko po sa kanila, once na, kasi di ba ang aso kapag may sakit, wala namang kumukuha. Totoo. May iba po dun, kaka-adapt ko lang, sabihin, kahit may sakit yan, gusto ko siya. So, We? ibig sabihin, Mm. gusto niya po yung responsibility, siya po yung pinipili ko, pero bago ko po ibigay, yung magaling na talaga. Oo. Pero alam kong kahit magkasakit siya, aalagaan pa rin siya. Oo. At least andun na yung thought na gusto niya Yes. talagang alagaan. Kung may kung meron tayong kinukuha from them, meron din naman sila na ibibigay na involuntarily nila na Right. ibibigay sa atin, di ba? And siguro, parang another thing also that I'd like to ask from you guys, would you, regardless of breed, would you prefer to adopt or to shop? And siguro anong message niya sa mga tao based on what you have chosen? Ako naman po, wala namang problema sa pagbili ng aso. Kasi Yeah. marami po akong kilala na nag-umpisa, kagaya ni bumili siya ng dog, pero nung napamahal na siya, nag-adapt na rin siya. Yeah. Kaya okay lang po kahit adapt or shop Mm. para sa akin. Sa akin din, Any messages, guys, for rescuers and siguro mga pet owners just like you? Raven, ikaw muna. Ay, Ako- kinabahan si Raven. Sabi niya, parang napasa ko muna. Parang bigla ako. Go ready. Go. Yung magiging ko lang po, advice ko lang or masasabi ko sa mga magre-rescue or mag-ano ng mga dogs, lagi nyo, kagaya lang po na sinabi ni, lagi nyo lang po ilagay yung sitwasyon nila sa sitwasyon nyo. Kasi syempre wala namang matutuwa na ikaw nakatali ka lang, nakakulong ka lang. Ganun lang po kasimple. At saka, nyo lang siya as family. Wala naman sigurong family na pinapabayaan kapag may sakit. Talagang magtutulungan kayo. Ganun. So nice. Yeah. Nag-enjoy naman kami. Kaya Yeah. naman, with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinyon ninyo'y mahalaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, Schoolmates, May pakialam ka! isigaw